Ang digmaan sa paligid ng Iran ay nagkaroon ng bagong simbolo ng kapangyarihan at presyon. At ngayong Lunes, ika-20 ng Abril, 2026, hindi na lang barko, misil at blockade ang naging sentro ng atensyon. Sentro ng tensyon na yon ang hinalang naglagay ang Estados Unidos ng sobrang lihim na sistema sa operasyon sa reyon na di pa opisyal kinikilala. Ang drone na RQ-180, isang plataporma ng palihim na pagmamanmana sa pampublikong talaan, halos hindi umiiral. Ito ang sentrong usapin ng kaso na lumakas kamakailan. Ano ang nangyari? Noong Marso, 18 mga larawan mula Larissa, Grescia, ang nagpakita ng sasakyang panghimpapawid na flying wing na lumapag sa lokal na base. Unang iniulat ng Greek portal na On Larissa ang balita na tinukoy ang eroplano bilang B-2. Ngunit ang itsura, landing gear at mga detalye ng sasakyang panghimpapawid ay nagtulak sa mga eksperto na tumingin sa ibang posibilidad. Mas mukhang mas kahawig yon ng misteryosong RQ-180 o ng anumang direktang ebolusyon nito. Sino ang nasa sentro nito? Ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos, Northrop Grumman, mga tagasuri ng depensa at Iran na posibleng target ng mas malalim na pagmamanman kumpara sa dati. Ginagamit na ang Larissa bilang base ng puwersang Amerikano kabilang ang operasyon gamit ang MKNOV at Reaper. Dahil dito, ang kakatuwang larawan ay naging mas mabigat ang kahulugan. Isang malinaw na palatandaan na ang napakasensitibong asset ay nailipat sa abanting posisyon malapit para suportahan ang mga misyong kaugnay ng sigalot. Paano tumugon ng Washington? Sa katahimikan. Hindi pa rin kinukumpirma o nililinaw ng mga opisyal ng Amerika ang presensya ng eroplanong iyon. Dito na pumapasok, entra a pergunta mais importante. Paano nga ba makakatulong ang drone na ito sa labanan? Simple lang ang sagot. Nanatiling banta ang Iran gamit ang mga mobile launcher ng missile, underground na posisyon at kakayahang ikalat ang mga target sa malalawak na lugar. Sabi ng mga eksperto na kinapanayam ng The War Zone, ang problema ng Estados Unidos at Israel ay hindi lang ang pag-atake, kundi ang mabilis na pagtukoy ng kinaroroonan ng mga launcher bago ito makaputok. Lalong mahirap ang hamon dahil maraming sasakyan ang mukhang ordinaryong truck mabilis magpalit ng pwesto at minsan nag-ooperate malapit sa matitibay na estruktura o ilalim ng lupa. Kahit ilang linggo na ang pag-atake, napansin ng Associated Press na patuloy pa rin kayang manggulo ng militar ng Iran sa rehiyon at makaapekto sa politika at ekonomiya. Kaya, ano nga ba talagang RQ-180 sa ganitong sitwasyon? Hindi ito isang bomber, kundi isang halos di nakikitang mata. Ipinapakita ng mga pinakabagong pagsusuri na ang eroplanong nakita sa Grescia ay may malalaking mga electro-optical na bukasan sa ilalim ng katawan nito na kayang magmasid sa lupa at abot tanaw sa malalawak na anggulo. Sabi ng mga eksperto, pinagsasama ng sistemang ito ang visual sensors, synthetic aperture radar at radar para matukoy ang mga gumagalaw na target sa lupa. Mas direkta, magsisilbi ito para makita ang galaw, sundan ang paglipat, tukuyin ang pattern, makita araw o gabi at tumulong ihiwalay ang totoong target sa palilinlang. Ito ang kakayahang nagpapabago ng laro sa digmaan kung umaasa ang kalaban sa bilis at sorpresa. Lalo pa itong nalilinaw kapag sinuri ang disenyo ng misyon. Ayon sa technical na pagsusuri, kaya ng platapormang ito mag-orbit at magbantay mula sa malayo habang lumilipad sa mataas na altitude. Kaya tuloy-tuloy ang pagbabantay sa isang lugar nang hindi lantad sa panganib. Nakukuha ng mga sensor ang radio emission at natutukoy ang pinagmumulan sa lupa. Ibig sabihin, hindi lang basta target ang nakikita, kundi nabubuo ng sistema ang buong larawan ng labanan sa totoong oras at naipapasa ang datos sa mga atake. Sa madaling salita, una niyang hinahanap, sinusundan at pinapasa ang impormasyon sa mga magpapaputok kaya napapansin ang drone na ito. Hindi dahil sumasabog ito, kundi dahil ginagawa nitong mas eksakto ang pagsabog ng iba. Alam ng mga matagal ng sumusubaybay sa paksang ito na hindi basta-basta lumitaw ang RQ-180. Noong 2013 pa lang tinatalakay na ng Aviation Week ang isang malaking lihim na sistema ng palihim na pagmamanman na konektado sa Northrop Grumman. Noong 2020, iniulat din ng parehong network ang umano'y larawan ng sasakyang panghimpapawid sa California. Binanggit nila ang mga palayaw na Great White, Bat at Chikaka.
Ikinokonekta rin ang simbolo sa eskwadron ng pagmamanman na itinuturing na bahagi ng estrukturang ito. Ibig sabihin, hindi ngayon lang naimbento ang sasakyang panghimpapawid na ito. Ang nagbago lang ay, sa unang pagkakataon, tila lumabas ito mula sa anino ng mas kapansin-pansin, eksakto sa panahon na ang presyon sa Iran ay nangangailangan ng matinding antas ng pagbabantay. Nakatutulong ito sagutin kung bakit lalo sa politikal at estratehikong usapin. Kung talagang inilapit ng Estados Unidos ang asset na ito para mag-operate malapit sa teatro ng operasyon sa Iran, mabigat ang mensahe nito. Hindi lang sinusubukan ng Washington na parusahan ng Tehran sa pamamagitan ng pag-atake at pagharang. Layunin nitong kontrolin ang dinakikitang larangan ng digmaan, subaybayan, hulaan, pigilan at bawasan ang tsansa ng sorpresa ng Iran. Tugma ito sa kasalukuyan kung saan patuloy ang pressure ng administrasyon ni Trump sa militar at pinansyal, marupok pa rin ang negosasyon at may banta ng bagong paglala sa Hormuz at Rayon. Sa huli, maaring ibuod. Lumitaw ang posibleng patunay na ginagamit ng Estados Unidos ang napaka-sopistikadong palihim na platapormang pang-intelihensya. Ang estrukturang militar ng Amerika at mga kaalyado nito ang nagpapakilos sa kampanya laban sa Iran. Sa mainit na debat na yon, ika-20 ng Abril, 2026 na may direktang kaugnayan sa sigalot sa Iran. Paano ito gagana? Mangyayari ito sa abansadong pagmamanman, pagsubaybay sa mga gumagalaw na target at integrasyon sa pag-atake. Bakit ito napakahalaga? Dahil kaya pa rin tumugon ng Iran. Ang makabagong digmaan ay hindi lang sa lakas, kundi kung sino ang unang nakakakita. Kung tama ang pagbasa, hindi lang basta drone ang lumipad sa Iran. Isa itong tahimik na babala na ang digmaan ay pumasok na sa mas malamig, mas technical at mas walang awang yugto.